Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang China ay isang pangunahing supplier ng mga produkto sa buong mundo at ang Pilipinas ay isa sa mga bansang malaki ang pag-asa sa mga imported na produkto mula dito. Ayon sa mga datos, halos lahat ng sektor ng kalakalan ng Pilipinas mula sa electronics, damit, gamit sa bahay, mga piyesa ng sasakyan at iba pa ay umaasa sa mga produkto mula sa bansang China. Mula sa mga murang consumer goods hanggang sa mga high-tech na kagamitan, marami sa mga ito ay may bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Subalit kung sakaling magdesisyon ng Pilipinas na itigil ang pagkuha ng mga produkto mula sa China, hindi maiiwasan ang mga malalaking pagbabago sa ekonomiya at kalakalan ng bansa. Maraming aspeto ang kailangang isaalang-alang kung mangyayari ito, mula sa epekto sa presyo ng mga kalakal, sa pagkakaroon ng mga alternatibong merkado, pati na rin sa mga pagbabago sa mga relasyon pang-ekonomiya at diplomatiko. Mahalaga ring pag-usapan ang mga epekto nito sa mga lokal na industriya. Ang pagtigil sa pag-i-import ng mga produkto mula sa China ay magdudulot ng kakulangan sa supply, na maaaring magresulta sa kakulangan ng mga produkto sa mga tindahan o sa merkado. Ang mga lokal na negosyo tulad ng mga manufacturer at retailers ay kailangang makahanap ng mga bagong suppliers o mag-upgrade ng kanilang produksyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Higit pa rito, ang paghinto ng kalakalan sa China ay hindi lamang isang usapin ng kalakalan kundi pati na rin ng diplomatikong relasyon. Ang China at Pilipinas ay may mga kasunduan sa larangan ng kalakalan at ilang mga proyektong pinondohan ng China sa ilalim ng Belt and Road Initiative. Kung mawalan ang ugnayan ng dalawang bansa, maaaring magkaroon ng epekto ito sa mga proyekto, pati na rin sa iba pang mga sektor tulad ng turismo at seguridad. Sa kabila ng mga hamong ito, maaaring magbigay din ng sitwasyon ng oportunidad para sa mga lokal na negosyo na palakihin ang kanilang produksyon at makapagbigay ng mas maraming trabaho sa bansa. Ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas na humarap sa mga hamon ng pagtigil ng pag-i-import mula sa China? At may mga alternatibong solusyon ba itong magagamit upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya? Ang mga produkto mula sa China ay kadalasang mas mura, kaya't kung titigil ang Pilipinas sa pagkuha ng mga ito, maaaring magtaas ang presyo ng mga kalakal sa merkado. Ang mga alternatibong produkto mula sa ibang bansa ay hindi makakasabay sa presyo ng mga produkto mula sa China, kaya't ang mamimili ay madalas na magbabayad ng higit para sa mga katulad na produkto. Ang China ay isang pangunahing supplier ng mga produkto tulad ng mga electronics, damit at mga gamit sa bahay. Kung mawawala ang supply ng mga produktong ito, maaaring magdulot ng kakulangan sa mga paboritong produkto ng mga Pilipino na posibleng magresulta sa pagtaas ng demand para sa lokal na produksyon o mga alternatibong merkado. Maraming mga negosyo sa Pilipinas ang umaasa sa mga imported na produkto mula sa China, kabilang na mga retail stores, mga negosyo sa electronics at mga pabrika ng mga gamit. Kung mawalan ng supply, maaaring mawalan ng trabaho ang ilang mga manggagawa at mawalan ng kita ang mga negosyong nakasalalay sa imports. Ito ay magdudulot ng pansamantalang krisis sa ilang sektor ng ekonomiya. Sa kabilang banda, ang pagtigil ng imports mula sa China ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga lokal na negosyo at industriya upang mas palakihin ang kanilang produksyon at mabawasan ang pag-asa sa mga imported na produkto. Ito ay makikinabang sa mga lokal na pabrika, mga magsasaka at iba pang mga industriya na makapagbibigay ng mga alternatibong produkto. Ngunit nangangailangan ito ng malaking kapital at mga pamumuhunan sa makinarya at teknolohiya. Ang kalakalan ng Pilipinas at China ay higit pa sa mga produkto, kabilang din dito ang mga kasunduan ng infrastruktura, mga proyekto ng gobyerno at mga kasunduan sa mga inisyatibong tulad ng Belt and Road Initiative. Kung mapuputol ang relasyon sa ekonomiya, maaaring magdulot ito ng mga hindi pagkakasunduan at mga proyekto o mga pagbabago sa mga diplomatikong relasyon na may epekto sa iba pang aspeto ng bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Sa kabuuan, ang paghinto ng Pilipinas sa pagkuha ng mga produkto mula sa China ay magdudulot ng mga malalaking pagbabago sa ekonomiya at kalakalan.
Habang may mga panganib at hamon, ito rin ay magbibigay ng pagkakataon para sa mga lokal na industriya at negosyo upang magbago at magsulong. Kailangan ng matibay na plano at aksyon mula sa gobyerno at pribadong sektor upang matugunan ang mga epekto ng mga posibleng pagbabago sa kalakalan. Bukod sa mga negatibong epekto nito sa bansa, narito naman ang ilang mga positibo nitong epekto sa Pilipinas. Una, kung mababawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa mga imported na produkto mula sa China, mapipilitan ng bansa na palakasin ang sariling produksyon. Maaaring magbukas ito ng maraming trabaho, palaguin ang mga lokal na negosyo at hikayatin ang mga pamumuhunan sa agrikultura, infrastruktura, pagmamanupaktura at teknolohiya. Halimbawa, imbes na mag-import ng bawang, sibuyas at bakal mula sa China, maaaring palakasin ang lokal na produksyon upang matugunan ang pangangailangan sa mga ito. Pangalawa, may mga pagkakataong hindi maiiwasan ng problema sa kalidad o seguridad ng mga produkto mula sa ibang bansa. Kung lokal ang produksyon, mas may kontrol ang pamahalaan at mamimili sa kalidad at kaligtasan ng mga produkto. Mas madaling i-monitor ang mga lokal na produkto kumpara sa imported na minsang may issue sa kalidad o safety. Pangatlo, ang sobrang pag-asa sa isang bansa tulad ng China ay maaaring maging panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Ang pagbabawas ng dependency ay hakbang patungo sa mas malayang direksyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas magiging malaya ang Pilipinas na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa nang hindi naapektuhan ng tensyong politikal. Pangapat, sa pagtigil ng kalakalan sa China, mapipilitan ang Pilipinas na humanap ng ibang trade partners gaya ng Vietnam, India, Japan, South Korea o mga bansang kanluranin. Ito ay magbubukas ng bagong oportunidad sa pakikipag-ugnayan at makabagong teknolohiya. Panglima, maaari nitong magdulot ng mas malakas na kampanya para sa buy locals at pagmamalaki sa sariling produkto. Kapag tumaas ang demand sa lokal na produkto, mas maiengganyo ang mga negosyante at mamimili na suportahan ang ekonomiyang Pilipino. At ang masiglang lokal na merkado ay susi sa pagbangon ng ekonomiya mula sa labis na pag-asa sa imports. Panganim, ang kakulangan sa supply ay maaaring magsilbing wake-up call para sa gobyerno at pribadong sektor upang magsagawa ng reforma sa agrikultura, infrastruktura at suporta sa negosyo. Ito ay maaaring magbunga ng mas maayos na sistema sa loob ng bansa. Sa madaling salita, habang may mga agarang epekto ang pagtigil sa pagkuha ng mga produktong gawa ng China, may mga pangmatagalang benepisyo ito kung magpapatupad ng maayos at malinaw na plano. Ito ay pwedeng magbunsod ng makabansang industrialisasyon, mas matatag na ekonomiya at mas makapangyarihang lokal na produksyon.